Ang pamilya Mendez ay isa sa mga pinakatanyag at iginagalang na pamilya sa lungsod. Kilala sila hindi lamang sa kanilang yaman at matagumpay na kumpanya, kundi pati na rin sa kanilang kabutihang loob at mapagkumbabang pamumuhay. Bagaman nagmamay-ari sila ng maraming ari-arian at kumpanya, nananatili silang simple at mapagpakumbaba. Ang haligi ng tahanan, si Roberto Mendez, ay isang negosyanteng nagsikap mula sa ibaba hanggang marating ang rurok ng tagumpay. Kasama ang kanyang asawang si Elena, pinalaki nila ang kanilang mga anak na sina Daniel at Sofia na may pagpapahalaga sa paggalang sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng marangyang pamumuhay na kaya nilang tahakin, mas pinili ng pamilya Mendez ang mamuhay ng payak at may malasakit sa kapwa. Madalas silang personal na tumutulong sa kawanggawa, nag-aabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, namamahagi ng pagkain sa mga nagugutom, at sumusuporta sa pag-aaral ng mga kabataang kapuspalad. Dahil dito, mahal sila ng mga taong kanilang natulungan at lubos na nire-respeto ng kanilang mga kakilala sa mundo ng negosyo. Lingid sa kaalaman ng marami, kahit malalaki ang pangalan at titulo ng bawat miyembro ng pamilyang ito, mas pinahahalagahan nila ang kabutihan ng puso kaysa sa rangya o katanyagan. Ito ang kwento ng pamilya Mendez na sa kabila ng tagumpay ay nanatiling busilak ang kalooban. Isang gabing hindi nila inaasahan, haharap sila sa isang pagsubok na susubok sa kanilang paniniwala at ugali at ilalantad ang isang katotohanang matagal na nilang iningatan. Samantala, sa isang marangyang hotel sa sentro ng lungsod, namamayagpag ang isang manager na kilala sa kanyang kayabangan at masamang pag-uugali. Si Ramon Sebastian, ang general manager ng Golden Palm Hotel, ay labis ang tiwala sa sarili at mahilig manghamak ng kapwa. Palaging plakado ang kanyang bihis at laging taas noo kung maglakad sa labi. Nawaring ipinagmamalaki na siya ang naghahari sa lugar na iyon. Sa tuwing may nakakasalamuha siyang mga tao, agad siyang naghuhusga batay sa panlabas na anyo at katayuan sa buhay ng mga ito. Hindi lingid sa mga empleyado ng Golden Palm ang pagkamapagmataas ni Ramon. Kapag may kliyenteng mukhang karaniwan lamang o hindi nakadisplay ang kayamanan, madalas niya itong hindi gaanong pinapansin o kaya na may binibigyan ng malamig na serbisyo. Subalit kapag ang bisita ay mukhang mayaman o kilalang personalidad, agad na nagbabago ang ihip ng hangin. Gagalang-galang ang kanyang boses at halos nakayukod siya sa pag-asikaso. Sa harap ng mga boss mula sa head office o ng mga VIP, nagkukunwari siyang propesyonal at mabait, dahilan upang hindi nila lubos na mabatid ang tunay niyang ugali. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ay isang pusong barumbado pagdating sa mga taong itinuturing niyang mababa sa kanya. Sa araw-araw na pamamalakad ni Ramon sa hotel, ramdam ng kanyang mga tauhan ang bigat ng kanyang pamumuno. Maraming staff ang naglalakad nang nagmamadali kapag nasa paligid siya, umiwas makasalubong lamang ang kanyang matalas na tingin. Ang iba'y tahimik na nagbubulungan tungkol sa kanyang kayabangan. Subalit walang naglalakas loob na harapin siya dahil takot silang mawalan ng trabaho. Sa isipan ni Ramon, siya na ang pinakamakapangyarihan sa hotel na iyon. Waring nakalimutan na niya na may mas mataas pang namumuno sa kanya at itinuturing ang sarili bilang hari ng Golden Palm Hotel. Linggid sa kaalaman ng nakararami, ang pamilya Mendez ang tunay na may-ari ng Golden Palm Hotel at ng iba pang sangay nito. Matagal na nilang pinamamahalaan ang negosyong ito mula sa likuran ng mga tagpong publiko. Pinipiling hindi isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan bilang may-ari. Sa halip, gumamit sila ng isang holding company at mga pinagkakatiwalaang tauhan upang pangasiwaan ang araw-araw na operasyon ng hotel. Ang layunin nila ay simple. Nais nilang tumakbo ang negosyo ng tapat at mahusay nang hindi nakadepende sa bigat ng kanilang pangalan o impluwensya. Si Roberto Mendez mismo ay tahimik na nakatutok
sa lagay ng kanilang mga negosyo. Regular siyang tumatanggap ng mga ulat tungkol sa takbo ng Golden Palm Hotel at nagtitiwala siya na naisa sa katuparan ng mga inilagay niyang manager ang mga pagpapahalagang itinuturo niya. Ang pagrespeto sa bawat kliyente at empleyado, anuman ang katayuan ng mga ito. Hindi niya kailanman ipinagyayabang sa publiko na pagmamay-ari nila ang hotel. Sa katunayan, maging ang karamihan sa mga empleyado doon ay hindi pa sila nakikilala ng personal. Tanging ilang matataas na opisyal lamang ng kumpanya ang nakakaalam ng lihim na ito at kaisa nila sa pagpapanatili ng aninong pagkatao ng pamilya Mendez pagdating sa pagmamay-ari. Sa ganitong paraan, nananatiling mapagkumbaba ang pamilya habang namamahala. Pinili nilang hayaan ang mga hinirang na tagapangasiwa na umako ng atensyon at kredito sa pagpapatakbo ng hotel. Paminsan-minsan, palihim na bumibisita si Roberto o sino mang miyembro ng pamilya sa kanilang mga establishmento bilang ordinaryong panauhin upang personal na makita ang kalagayan ng serbisyo. Ginagawa nila ito nang hindi nagpapakilala. Isang lihim na pagsusuri sa tunay na pag-uugali ng kanilang mga kawani. Ang Golden Palm Hotel ay isa lamang sa mga negosyong iyon. At si Ramon Sebastian ang tauhang pinagkatiwalaan nilang mamahala rito. Walang kamalay-malay si Ramon na ang mga taong hindi niya pa nakikilala mula sa korporasyon ay ang mismong pamilyang nagmamay-ari ng hotel na kanyang pinagmamayabangan. Hindi madali ang naging daan patungo sa tagumpay para sa pamilya Mendez. Si Roberto noong kanyang kabataan ay lumaki sa isang payak na pamumuhay sa probinsya. Anak siya ng isang karpintero at isang tindera sa palengke. Bata pa lang ay natuto na siyang magsipag. Nagtrabaho bilang tagapagsaayos ng paninda, nagserbisyo bilang kahero at minsan pa'y naging kargador sa palengke upang makatulong sa pamilya. Naranasan niyang kumayod ng halos walang pahinga at magtiis sa init at ulan. Dahil dito, maaga pa lang ay nahubog sa kanya ang kasipagan at pagpapahalaga sa bawat pisong kinikita. Sa Maynila niya unang sinubukang makipagsapalaran. Nagtrabaho si Roberto bilang isang clerk sa isang maliit na kumpanya at kalaunay naging assistant sa isang hotel. Sa hotel na iyon niya unang nasilaya ng mundo ng mabuting serbisyo at pag-asikaso sa mga tao. Subalit nasilayan din niya ang hindi makatarungang trato ng ilang nakatataas sa maliliit na empleyado. Minsan siyang pinagmalupitan ng dati niyang supervisor dahil lamang sa maliit na pagkakamali. Nasaktan ang kanyang loob, ngunit imbis na panghinaan ng loob ay ginawa niyang inspirasyon ang karanasang iyon. Ipinangako niya sa sarili na balang araw, kapag biniyayaan siya ng tagumpay, ituturing niyang pamilya ang bawat taong makakatrabaho niya. Sa pagtitiyaga at tulong na rin ng pagkakataon, nakilala ni Roberto ang isang matandang negosyanteng naging mentor niya. Nakita ng matandang ito ang kasipagan at katapatan ni Roberto, kaya tinulungan siyang makapag-umpisa ng sariling maliit na negosyo. Isang munting inn o bahay panuluyan kasama ang asawang si Elena na nooy kanyang kasintahan pa lamang. Pinagbuklod sila ng parehong pangarap at ng pagmamahal sa kapwa. Kumayod silang mag-asawa, pinapasok ang bawat bisita ng may ngiti at tunay na pag-aalala sa kanilang kaginhawahan. Dahil dito, unti-unting sumikat ang kanilang munting inn. Ang mga panauhin ay nagkukwento tungkol sa mainit na pagtanggap at tapat na serbisyo ng mag-asawang Mendez. Hindi naglaon, lumago ang maliit na negosyong iyon. Ang dating kubo na inn ay naging isang maayos na pension house at kalaunan ay nagkaroon sila ng pagkakataong magtayo ng mas malaking hotel sa lungsod. Pinag-aral ni Roberto ang sarili sa mga kursong may kinalaman sa pagnenegosyo, habang si Elena naman ay humawak sa aspeto ng pangangalaga sa mga bisita. Magkatuwang nilang pinalago ang negosyo nang hindi kinakalimutan ang mga empleyado at komunidad sa kanilang paligid. Kilala ang pamilya Mendez sa pagbibigay ng patas na sahod, bonus, at pagkakataon sa kanilang mga tauhan na umangat sa posisyon. Kapag may nagkasakit na empleyado,
Sinisiguro nilang may suporta sa pagpapagamot. Kapag may nasalanta sa kanilang lugar, agad silang nag-aabot ng tulong, maging pagkain, medisina o tulong pinansyal, nang hindi naghihintay ng kapalit o papuri. Dahil sa kanilang busilak na kalooban, lalo pang dumagsa ang biyaya sa pamilya Mendez. Ang kanilang mga anak na sina Daniel at Sofia ay lumaking nakikita ang ehemplo ng kasipagan at kabaitan ng kanilang mga magulang. Si Daniel, na panganay, ay unti-unti nang nahihilig sa pamamalakad ng negosyo at sumusuporta sa mga adhikain ng pamilya. Si Sofia naman ay matulungin din at aktibo sa mga charity event na sinasalihan ng kanilang magulang. Ang tagumpay ng pamilya Mendez ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kanilang kayamanan, kundi sa dami ng pusong kanilang naantig at buhay na napabuti. Naniniwala silang ang kanilang pagyaman ay handog ng may kapal dahil ginamit nila ito sa tama, upang tumulong at magmalasakit sa kapwa. Sa lahat ng ito, nananatili silang mapagkumbaba. Hindi nila nakasanayang magmayabang tungkol sa kanilang narating. Bagkus, mas madalas pa nga silang magpasalamat at tumulong ng tahimik. Ito ang pundasyon ng pamilya Mendez, ang kombinasyon ng sipag, malasakit at pananampalataya na nagdala sa kanila sa rurok ng tagumpay na may kasamang tunay na kaligayahan sa puso. Sa loob ng Golden Palm Hotel, araw-araw na kalbaryo ang dinaranas ng mga empleyado sa ilalim ng pamumuno ni Ramon. Isang umaga, habang naglilinya ang mga staff sa lobby para sa daily briefing, matalim na tiningnan ni Ramon ang bawat isa. "Lia!" Malakas na tawag niya sa batang receptionist na nakaabang sa front desk. Agad na lumapit si Lia, kabado ang dibdib. "Bakit magulo ang buhok mo? Hindi ba't sinabi kong laging maayos ang itsura sa harap ng kliyente?" Mataas ang kilay na paninisi ni Ramon. Nahihiyang hinaplos ni Lia ang sariling buhok. Kagabi pa kasi siya halos hindi nakatulog dahil inalagaan niya ang may sakit niyang ina. Ngunit hindi na niya nagawang mag-ayos ng husto sa pagmamadali papasok. "Patawarin po, sir. Aayusin ko na po." Mahinang sagot niya. Ngunit imbes na unawain ay padabog siyang sinermunan ng manager. "Ayusin mo nga. Kung hindi mo kayang panindigan ang propesyong to, baka mas mabuting humanap ka na lang ng ibang trabaho. Marami diyang naghihintay na mas maayos kaysa sa iyo." Napayuko na lamang si Leia. Kinukuyom ang mga kamay sa likod upang itago ang panginginig. Ramdam ng ibang mga kasamahan niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Ramon. Subalit wala ni isa man ang naglakas loob na mamagitan. Hindi lamang si Leia ang naging puntirya ng pagmamataas ni Ramon ng araw na iyon. Maya-maya, napansin ng manager ang isang bellboy na si Mang Tino na may kaliitan ng hakbang dahil sumasakit ang kanyang likod. "Bilisan mo ngang kumilos, Tino. Akala mo binabayaran kita para magpabanding-banding." Sigaw ni Ramon sa matanda. Napapikit si Mang Tino sa sakit ng likod, ngunit pinilit niyang bumilis maglakad bitbit ang mabibigat na bagahe ng mga bisita. Walang pakundangan si Ramon kahit pa alam niyang matagal nang naninilbihan sa hotel ang lalaki at pinagkakatiwalaan ng mga kliyente dahil sa kabaitan nito. Para sa kanya, wala siyang pakialam kung sino ka. Basta't hindi mo sinusunod ang bawat maibigan niya, siguradong masasaktan ka sa kanyang mga salita. Sa kantina naman pagdating ng tanghalian, tahimik na nag-uusap ang ilang housekeeper at waiter tungkol sa galit na sinapit ni Lia kanina. "Kawawa naman si Lia," bulong ng isa. "Ang sipag na nga niya, kung tratuhin ni Sir Ramon akala mo'y walang kwentang tao." Tumango ang isa pang kasamahan. Halos araw-araw na lang may nasisigawan siya. Kahapon nga, si Carlo muntik nang mag-resign matapos siyang pagalitan sa harap ng mga bisita dahil lang may konting mantsa ang baso. Nagkatinginan sila at sabay na napabuntong hininga. Alam nilang pare-pareho silang nagtiis dahil mahalaga sa kanila ang kanilang hanap buhay. Si Leia, na naroon din at tahimik na kumakain sa isang sulok, ay pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha sa tray niyang pagkain.
Iniisip niya ang ina na nasa ospital at ang mga kapatid na umaasa sa kanyang sweldo. Hindi siya maaaring sumuko. Samantala, si Ramon ay patuloy sa pag-ikot sa hotel buong maghapon. Naghahanap ng maliit na pagkakamali ng kahit sino upang may mapagsabihan na naman. Ang tensyon sa paligid ay hindi mapigilan. Bawat empleyado ay nag-iingat na parang naglalakad sa ibabaw ng bubog. Sa isipan ni Ramon, epektibo ang kanyang pamamaraan dahil lahat ay napapasunod niya sa takot. Ngunit sa bawat oras na ipinapakita niya ang ganoong pag-uugali, lalong nagngangalit ang kalooban ng mga tauhang pinahihirapan niya. Ang hindi alam ng manager, may hangganan din ang pagtitiis at malapit na nilang marating iyon, lalo pat paparating na ang araw na magbabago ng takbo ng kanilang kapalaran. Hindi inaasahan ng sinuman ang biglang pananalasa ng isang malakas na bagyo isang gabing iyon. Makulimlim na ang kalangitan ng magdesisyong umuwi mula sa isang pagtitipong pangkawanggawa ang pamilya Mendez. Sakay ng kanilang van, binabagtas ni Roberto, Elena, Daniel at Sofia ang highway pauwi sa Maynila. Habang patagal ng patagal, lumalakas ang ihip ng hangin at bumubuhos ang ulan na animoy nagngangalit. Nag-aalala si Elena habang hawak ang kamay ng asawang nagmamaneho. "Roberto, baka dapat tayong huminto muna. Delikado ang daan." Tumango si Roberto. Alam niyang hindi naligtas magpatuloy sa biyahe sa ganitong kalagayan. Sa di kalayuan, napansin nila ang ilang sasakyang tumabi sa gilid ng kalsada. May isang maliit na kotse na na-flat ang gulong at hirap ang driver na palitan ito sa malakas na ulan. Agad na tinapakan ni Roberto ang preno at dinala sa tabi ang kanilang van. "Tulong tayo," wika niya sa kanyang mga anak na sina Daniel at Sofia. Bumaba silang mag-anak sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Si Daniel at Roberto, kahit nababasa at nilalamig, ay tinulungan ang driver na palitan ang gulong ng kotse. Si Elena naman ay inalalayan si Sofia na iabot ang isang payong at tuwalya sa isang matandang kasama ng driver na nanginginig sa lamig. Basang-basa at puno ng putik ang pamilya Mendez nang kanilang maayos ang problema ng mga estrangherong iyon. Lubos ang pasasalamat ng driver, subalit nagpasya na rin ang pamilya Mendez na muling sumakay at magpatuloy dahil lumalalim ang gabi. Pagbalik nila sa van, saka lamang nila napansin ang sarili nilang kalagayan. Si Roberto ay basang-basa ang polo at may mantsa ng grasa sa kamay. Si Daniel ay putikan ang pantalon at sina Elena at Sofia na may kumakapit pa ang lamig sa katawan. Pagsindi ni Roberto ng makina, bigla itong umingit at tumigil. Sa sobrang lamig at basa, nagkaproblema ang sasakyan. Nagkatinginan silang mag-asawa. Kinakailangan na nilang humanap ng matutuluyan bago pa lumala ang bagyo. Sa kabutihang palad, pamilyar si Daniel sa lugar. "Dad, hindi ba narito sa area na to ang Golden Palm Hotel?" tanong niya. Nagkislapan ang mata ni Roberto sa naalala. Tama, isa sa mga hotel nila ay malapit doon. "Oo anak, mabuti pa. Doon muna tayo sumilong. Malapit lang iyon sa susunod na exit." Sagot ni Roberto habang muling pinaandar ang sasakyan. Umaasang makararating sila roon. Bagaman hirap ang van sa pag-usad dahil sa baha sa daan, unti-unti silang nakalapit sa naturang hotel. Maya-maya pa, sa gitna ng dilim at ulang walang humpay, natanaw nila ang mga ilaw at ang malaking karatula ng Golden Palm Hotel. Napaluwag ang paghinga ni Elena. "Salamat sa Diyos, makakapagpahinga na rin tayo." Anya na may kaunting ngiti ng ginhawa. Huminto sila sa harap ng hotel. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nagmamadali silang bumaba. Nakapayong si Roberto at Elena, habang si Daniel ay hinawakan ng balikat ng kapatid na si Sofia upang alalayan ito papasok. Humahampas ang malakas na hangin, dahilan upang lalo pang mabasa at manlamig ang pamilya bago pa man makarating sa pintuan ng lobby. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng malamig na aircon at ang mga tinging nagtataka ng ilang staff
sa front desk. Basang-basa at hapo ang mag-anak habang lumalapit sa reception area. Bagamat pag-aari nila ang hotel na ito, pinili ni Roberto na huwag agad ipaalam kung sino sila. Nais niyang maranasan kung paano ba tinatrato ng kanilang tauhan ang mga panauhing bigla ang dumarating, lalo na sa ganitong oras ng kagipitan. Sa isip ni Roberto, buo ang tiwala niya na papapasukin at tutulungan sila ng maayos. Hindi ba't palaging ipinapaalala niya sa mga ulat na dapat igalang at tulungan ang sino mang kumakatok sa kanilang pintuan? Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumapit mula sa gilid ang manager na si Ramon. Napakunot ang noo nito sa ayos ng pamilya. Si Roberto na tila isang karaniwang driver sa suot niyang simpleng damit na basang-basa. Si Elena at Sofia na nakabalabal lamang ng mga dalang jacket na ngayon ay gusgusin na sa putik. At si Daniel na may mga mantsapa ng grasa sa kamay at braso. Saglit na nagtagpo ang mga mata ni Ramon at ni Daniel. Napatigil si Daniel sa pagngiti sana bilang pagbati dahil ang sumalubong sa kanya ay isang malamig at mapanukat na titig. Hindi alam ng pamilya Mendez na ang tagpong ito ang simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay at sa buhay ng mga nasa hotel. Sa kabila ng bagyong nagngangalit sa labas, isa pang unos ang nabubuo sa loob ng Golden Palm Hotel. Ang pagharap ng mayabang na manager sa mismong tunay na may-ari ng hotel nang hindi niya nalalaman. Agad hinarap ni Ramon ang pamilya Mendez na nooy mistulang karaniwang mga biyahero lang sa kanyang paningin. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong ni Lia mula sa likod ng front desk, pilit nang initian ang basang pamilya sa harap niya. Bago pa man nakasagot si Roberto, mabilis na sumingit si Ramon. Tiningnan niya sila mula ulo hanggang paa na, para bang sinusukat kung may maibabayad ba ang mag-anak na ito. Kayo, anong kailangan nyo rito? Matigas at walang galang na tanong ng manager. Nagpalitan ng tingin sina Roberto at Elena. Humakbang si Roberto pasulong, hinuhugot sa bulsa ang kanyang pitaka. Magandang gabi. Naiipit po kami ng bagyo at kailangan sana namin ng matutuluyang kwarto para sa magdamag. Magalang niyang paliwanag. Sumulyap si Ramon sa pitakang hawak ni Roberto. Lumang-luma at basang-basa ito at halatang hindi mamahalin. Napangisi ng bahagya ang manager. Naku, sa tingin ko'y puno na ang hotel namin. Nagsisinungaling na sagot ni Ramon, kahit pa alam niyang may ilang bakanting silid pa para sa mga emergency. Marami na kaming guest na dumating. Wala nang available. Pasensya na. Nabanaag ni Daniel ang pagtatakang ekspresyon sa muka ng receptionist na si Lia. Alam nitong hindi paganap na puno ang hotel. Sir, mahinang sambit ni Lia kay Ramon, meron pa po ata tayong bakante sa... Hindi na natapos ni Lea ang sasabihin dahil masamang tiningnan siya ng manager. Tumahimik ka, ako ang nakakaalam dito. Mariing putol ni Ramon sa kanya. Napaatras si Lia sa hiya at pagkabigla. Muling hinarap ni Ramon ang pamilya at nagkunwaring nag-aalala. Pasensya na, wala talaga kaming maibibigay na kwarto. Punuan na. Baka gusto ninyong subukan ang mas murang inn sa bayan? Anya sabay turo palabas, patungo sa malakas na ulan. Napamaang si Sofia at napakapit sa braso ng kapatid niyang si Daniel. Halata sa mukha ni Sofia ang pag-aalala at panghihina. Giniginaw na siya at halos tumatagaktak ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Lumapit si Elena sa anak at yinakap ito. Pilit siyang pinapainit. Maawa naman kayo, sir. Mahina ngunit nanginginig ang tinig ni Elena habang nakikiusap. Kahit maliit na kwarto lang, pagtiisan na namin. Hindi na po namin kayang lumabas sa bagyo. Naluha ang sulok ng mga mata ni Elena. Hindi para sa sarili kundi sa mga anak niyang nahihirapan na sa lamig at pagod. Imbes na maantig, nailing si Ramon. Iho, sarkastikong tugon niya kay Roberto na para bang tinatawag na bata ang kausap kahit halatang mas matanda ito sa kanya. Kahit gustuhin ko man, wala na talaga. At saka,
Bumaba ang boses ng manager at lumapit ng bahagya kay Roberto na para bang may ibubulong, ngunit sapat na lakas upang marinig ng lahat. Kahit naman may kwarto, sa palagay mo ba ay kakayanin niyong magbayad? Medyo may kamahalan ang mga kwarto namin dito, lalo na't 5-star hotel ito. Sinabi niya ito sabay tingin sa ayos ni Roberto, sa lumang pantalon at kupas na kamiseta nito. Napatingin si Roberto sa sariling kasuotan. Alam niyang mukha nga silang kaawa-awa sa mga sandaling iyon. Subalit, hindi niya inakalang haharapin sila ng ganitong panghahamak. Sumagot siya, hinahawi ang kaba sa dibdib. Huwag kayong mag-alala sa babayaran. May credit card ako rito at handa kaming magbayad kahit anong kailangan. Dinukot niya mula sa pitaka ang isang credit card. Sumilip si Ramon at nakita ang isang di kilalang pangalan ng bangko. Hindi kalakihan at hindi kilalang platinum card. Sa tingin niya, agad niyang ibinalik ang tingin kay Roberto. Ngayon ay nakataas kilay at nakangisi. Sa totoo lang, kahit may bakante, hindi rin namin tatanggapin ang kahit sino na basta-basta na lang susulpot dito, lalo na kung gumagawa lang ng kaguluhan. Kaguluhan? Wala ho kaming intensyong manggulo. Kami ay mga nangangailangang tao lang, protesta ni Daniel. Sumisingit dahil hindi na niya mapigilang makitang pinapahiya ang kanyang ama. Masama ang loob niya at nagngangalit ang kanyang kamao sa gilid, ngunit pinipigil ang sarili out of respect sa kanyang magulang na kalmado pa ring nakikiusap. Muling humalakhak ng bahagya si Ramon. Kung talagang nangangailangan kayo, naroon ang pintuan. Hindi ko na problema kung saan kayo pupunta, basta't hindi dito. Baka mamaya makasama pa sa imahe ng hotel kapag may mga basang dagang nakahandusay sa lobby namin. Halos tumigil ang paghinga ni Roberto sa narinig. Basang daga, iyon ang tawag na binitiwan ng manager sa kanila. Napatitig siya kay Ramon, naghahanap ng kahit kaunting konsensya o awa sa mukha nito. Ngunit wala siyang nakita kundi pagmamataas. Si Sofia ay tahimik nang umiiyak sa dibdib ng ina. Si Daniel naman ay di na nakapagpigil. Wala kayong karapatang tratuhin kami ng ganyan. Galit niyang tugon. Umiinit ang dugo sa bawat insultong naririnig. Daniel, tama na. Awat ni Roberto sa anak, sabay harap muli kay Ramon. Sa puntong ito, nabuo na sa loob ni Roberto ang pasya. Kung patuloy silang magmamakawa, ay lalo lamang silang lalaitin ng taong ito. Marahan ngunit madiin niyang tinugunan si Ramon. Pasensya na sa abala, kung ganyan ang inyong pasya. Baka sa boses ni Roberto ang hinanakit na pilit niyang tinimpi. Hinawakan niya sa balikat si Elena at inakay palayo ang kanyang pamilya mula sa front desk. Tara na, mahinang wika niya kina Daniel at Sofia na kapwa namumula ang mata sa galit at luha. Nagkakatinginan ang ibang mga empleyado sa eksenang nangyari. Ang gwardya, ang bellboy, at si Leah na kagat-labing nakatanaw sa mag-anak na papaalis. Walang makapaniwala na sa kabila ng pagsusumamo ng pamilya ay nagawa pa rin silang paalisin ng manager. Next time, planuhin nyo ng maigi ang biyahe nyo. Sarkastikong habol pa ni Ramon sa kanila bago tuluyang lumayo ang pamilya. Hiyang-hiya si Roberto sa narinig at parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanilang dignidad. Sa paglabas nila sa pintuan ng hotel, sinalubong muli ang pamilya ng hagupit ng ulan at hangin. Nagtatakbuhan silang sumilong muna sa maliit na gazebo malapit sa parking area, sumisiksik upang hindi tuluyang mabasa muli. Tahimik saglit ang lahat, tanging mga hikbi ni Sofia at ang malalim na paghinga ni Daniel ang maririnig kasabay ng dagundong ng kulog sa malayo. Si Roberto ay nakatingin sa malayo, pikit matang tinitiis ang sama ng loob. Sa unang pagkakataon, naranasan nilang magkakapamilya na itaboy at alipustain sa isang lugar na pagmamay-ari nila mismo. Ramdam ni Roberto ang pagkirot ng dibdib, hindi sa galit sa ng insulto, kundi sa bigat ng sitwasyong hindi niya inakalang mangyayari. Niyakap niya ang asawa at mga anak. Patawarin niyo ako, bulong niya.
sapagkat pakiramdam niya ay nabigo silang mapangalagaan ang sarili sa gabing iyon. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naroon ang nagbabagang damdamin. Panahon na upang ituwid ang pagkakamaling ito at iharap ang katotohanan. Saglit na nanatili ang pamilya Mendez sa kanilang silungan, pinipilit magpakalma sa kabila ng matinding emosyon. Humupa ng bahagya ang buhos ng ulan, at sa puntong iyon ay nagpasya si Roberto na panahon ng ihayag ang katotohanan. Pinahid niya ang tubig sa kanyang muka at tumingin sa asawa at mga anak. Hindi natin papayagang ganito na lamang, mahina ngunit matatag niyang sabi. Tumango si Elena, bakas ang pagsang-ayon at tapang sa kanyang mga mata sa kabila ng namumuong luha. Maging si Daniel ay muling tumindig, nanginginig man sa galit at lamig at handang sumunod sa ama. Naglakad pabalik ang pamilya patungo sa pintuan ng hotel. Sa kanilang muling pagpasok, nakita sila ni Leah na nakatayo pa rin sa may front desk, tila tuliro sa nangyayari. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang nagbalik sila. Agad niyang nilapitan si Ramon na noon ay nag-uusyoso sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang rumaragasang ulan at tila kontento sa pag-aakalang napaalis na niya ang pamilya. Sir Ramon, mahinang wika ni Leah. Bumabalik po sila. Pagharap ni Ramon ay nabanaag niya sina Roberto at Daniel na muling papalapit sa labi. Kasunod nila si Elena na inalalayan pa rin ang anak na si Sofia. Agad sumilay ang iritasyon sa mukha ng manager. Hindi makapaniwalang nakuha pa ng pamilya ang lakas ng loob na bumalik matapos niyang paalisin. Mabilis siyang sumugod paharap. Akala ko ba, umalis na kayo? Sarkastikong bungad ni Ramon, ang boses ay halos pasigaw. Ano na namang kailangan nyo? Di ba't sinabi ko nang wala kayong makukuha dito? Tumigil sa harap niya si Roberto. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko o nagpapakumbaba ang tindig ng ama. Tumingala siya ng tuwid, titig na titig sa manager na nasa kanyang harapan. Si Daniel ay tumabi sa ama at hinawakan ng braso ng kapatid niyang si Sofia sa likod nila bilang pagsuporta. Si Elena na may nakahawak sa braso ni Roberto. Kahit basang damit ay hindi napigilan ang aura ng karangalan at autoridad na unti-unting lumukob kay Roberto Mendez ng mga sandaling iyon. Kailangan nating mag-usap, kalmadong saad ni Roberto, ngunit may diin ang bawat salita. Napakunot noo si Ramon. Tungkol saan? Hindi na kailangan. Kung sa kwarto pa rin yan, hindi na kayo makakakuha. Umalis na kayo o tatawag ako ng security. Banta ni Ramon. Bagaman medyo napaatras siya nang mapansing iba ang kislot ng mga mata ni Roberto ngayon. Huminga ng malalim si Roberto at marahang iniabot kay Elena ang kanyang basang jacket. Inilabas niya mula sa bulsa ng pantalon ang kanyang pitaka. Kumuha ng isang identification card na bagaman bahagyang nabasa ay malinaw pa ring mababasa. Makikita roon ang kanyang larawan at ang pangalang nakatatak. Roberto F. Mendez, Chairman, Mendez Group of Companies. Itinaas ito ni Roberto sa pagitan nila ni Ramon upang makita ng huli. Nagpigil kami kanina dahil ayaw naming gamitin ang aming katayuan para lang makakuha ng espesyal na pabor. Malumanay ngunit mariing wika ni Roberto. Subalit na pag-isip-isip ko na marahil ay kailangan ko na itong gawin. Ako si Roberto Mendez. Saglit na tumigil si Roberto. Tinatantiya ang reaksyon ni Ramon. Blanco ang mukha ng manager, kaya ipinagpatuloy niya. Ako ang may-ari ng hotel na ito, ang Golden Palm, at ng kumpanyang nagmamay-ari ng iba pang hotel na kinabibilangan nito. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo sa labi. Napatigil sa paggalaw ang ilang empleyadong nakakasaksi sa tagpong iyon. Si Leah ay napahawak sa kanyang dibdib, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Maging ang guard na palihim na nakikinig malapit sa pintuan ay napatanga na lamang. Si Ramon naman ay tila natuyuan ng dugo sa muka. Tinitigan niya ang ID na hawak ni Roberto. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng chairman na laging nasa memo at lagda sa sweldo nila.
ngunit ni minsan ay hindi pa niya ito nakilala ng personal. Ho, anong... Nauutal na sambit ni Ramon. Nanlalaki ang mga mata. Mabilis na nag-scan ang kanyang isipan. Ang apelyido, ang pangalan, Mendez. Parang kidlat na tumama sa kanyang diwa ang katotohanan. Si Daniel ay humakbang din palapit. At ako naman po si Daniel Mendez, anak niya. Dagdag niya ng may diin, habang marahang ipinapatong ang kamay sa balikat ng ama. Lumapit din si Elena dala si Sofia. Ako si Elena Mendez. Anya ng buong tapang kahit namumugto pa ang mata. At ito ang anak naming si Sofia. Halos matulala si Ramon sa harap ng buong pamilyang ngayoy nakaharap sa kanya. Ang kaninang tinatawag niyang mga basang daga ay isa palang marangal at makapangyarihang pamilya, ang mismong nagmamay-ari ng hotel na pinamumunuan niya. Napaatras si Ramon, hindi makapagsalita. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at noo. Hindi, maaari. Bulong niya sa sarili na tila umaasang nagkakamali siya ng dinig. Ngunit naroon sa harapan niya ang pruweba. Ang ID ni Roberto, ang mga pangalang tumugma sa mga dokumentong matagal na niyang nakikita. At ang karismang ngayon lamang niya napansin sa kausap. Sa sandaling iyon, pumasok sa isipan ni Ramon ang bawat sinabi at ginawa niya sa pamilya ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Namutla siya sa matinding pagsisisi at takot. Napailing si Roberto habang nakatingin kay Ramon. Kita sa mukha ng manager ang pagbagsak ng kanyang maskara ng kayabangan na palitan ng hilakbot. Tumikhim si Roberto at muling nagsalita. Sa pagkakataong ito ay mas malamig ang tinig. Ngayong nagkakakilanlan na tayo, Manager Ramon, marahil ay dapat nating pag-usapan ang ginawa mong pagtanggi at pang-iinsulto sa amin na mga mismong may-ari ng lugar na ito. Halos sumabog ang kaba at takot sa dibdib ni Ramon habang nakaharap sa pamilyang Mendez. Tinangka niyang magsalita, subalit nangatal ang kanyang panga. Sa iilang segundong lumipas matapos ihayag ni Roberto ang kanilang tunay na pagkatao, parang dinig ng lahat ang malakas na paghampas ng ulan sa labas at ang paglangit-ngit ng hanging sumisingit sa pinto. Walang umiimik sa mga nakapaligid na staff. Lahat sila'y naghihintay sa susunod na mangyayari. Si Ramon ang unang bumasag sa katahimikan. Bigla siyang yumukod ng bahagya, pilit naghahanap ng tamang salita. Mang Roberto, Ginoong Mendez, pasensya na po. Hindi ko ho alam. Patawarin ninyo ako. Halos paputol-putol ang boses ni Ramon, malayo sa kanyang karaniwang maangas na tono. Naroon na ang panginginig hindi lamang sa kanyang mga kamay kundi pati sa kanyang tinig. Hindi ko po sinasadyang, akala ko po kasi. Tiningnan siya ng diretso ni Roberto at itinaas nito ang kamay upang siyang pahintuin. Ang totoo, Ramon, malamig na sabi ng may-ari. Hindi mo alam kung sino kami at dahil doon inilihim mo ang tunay mong pag-uugali. Ngunit hindi iyan ang punto dito. Lumapit si Roberto ng isang hakbang at bagaman kalmado ang tinig ay ramdam ang bigat nito. Ang masakit, patuloy niya, ay kahit na hindi mo alam na kami ang may-ari, kapwa-tao mo pa rin kaming lubos mong hinamak at minaliit. Ganyan mo ba karaniwang tratuhin ang mga panauhin na inaakala mong walang pera o di importante? Napalunok si Ramon. Hindi ho. I mean, pangkaraniwan lang hong patakaran na. Pinilit niyang ngumiti ng hilaw. Iniingatan ko lang naman po ang imahe ng hotel. Pasensya na kung naging mainit ang ulo ko kanina, sir. Nag-aalala lang ako na baka makasagabal. Makasagabal? Singit ni Daniel ng mariin, hindi na napigilang magsalita. Ang pamilya ko'y giniginaw at basang-basa, humihingi ng tulong at tuluyan, tapos mas importante pa sa'yo ang imahe ng hotel kaysa sa buhay at kalagayan ng mga tao? Napaturo si Daniel sa mga magulang at kapatid niya. Nakikiusap na nga sa iyo ang nanay ko habang umiiyak.
pero ni katiting na awa wala kang ipinakita. Sa halip, pinalabas mo kami sa gitna ng unos na para kaming mga hayop. Nanginig ang boses ni Daniel sa pinaghalong galit at awa para sa kanyang ina at kapatid. Hinawakan ni Elena ang braso ng anak upang pakalmahin ito. Muling napayukod si Ramon, hindi makatingin ng diretsyo kina Daniel at Elena. Patawad po, hindi ko po sinasadya ang mga nasabi ko. Nagkamali po ako. Nagsimula na ring mamasa ang mata ng manager sa labis na kaba at pagsisisi. Umiling si Elena at lumapit siya sa manager. Bagaman nanginginig pa sa lamig ang kanyang katawan, ay binitawan niya ang isang malalim na buntong hininga. Manager Ramon, kanina kami nagmamakaawa sa iyo. Bilang isang ina, naramdaman kong napakahirap makita ang anak kong giniginaw at nagugutom. Tapos tinatalikuran mo kami. Ang akala mo siguro wala kaming maibabayad kaya hindi kami importante. Unti-unting tumigas ang kanyang tinig habang ipinapahayag ang sama ng loob. Hindi mo man lang kami tinrato na parang tao. May mga sandali ba na naisip mong baka totoo ang sinasabi naming kagipitan? Na may mga anak akong kasama? Na may sakit akong ina o matanda? Tumulo ang luha sa mata ni Elena, ngunit hindi niya pinahid iyon. Sumasalamin sa bawat patak ang sakit at insultong dinanas nila. Maski sino pa kami, walang karapatan ng kahit na sinong tao na yurakan ang dignidad ng kapwa gaya ng ginawa mo. Napahikbi na si Ramon. Mrs. Mendez, maawa po kayo. Patawarin ninyo ako. Anya halos mapaluhod na sa pagmamakaawa. Nadala lang po ako ng pagod at pilit niyang iniuunat ang kamay na wari gustong hawakan ang kamay ni Elena upang magmakaawa lalo, ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling ito, lumapit si Lia at ang ilang empleyado. Dala ang loob na dulot ng presensya ng kanilang totoong boss. Nagpasya si Lia na magsalita para sa mga tahimik na kasamahan. Sir, Ginoong Mendez, sambit niya kay Roberto. Kung mamarapatin ninyo, matagal na rin po naming napapansin ang ugali ni Manager Ramon. Hindi lang po kayo ang nakaranas ng ganoong pagtrato. Saglit siyang tumingin kay Ramon na ngayon ay nakapikit na parang pinagsisisihan ng lahat bago nagpatuloy. Marami na po siyang nasaktang empleyado dito. Maraming beses na po kaming pinagsalitaan at minaliit. Kaming mga nagtratrabaho ng tapat ay naging tahimik na saksi sa kanyang pang-aabuso dahil takot kami. Pero ngayong narito kayo, nasabi ko po ito hindi para siraan siya, kundi para malaman ninyong hindi kayo nag-iisa sa naranasan ninyo ngayong gabi. Tumango ang gwardiya at ang bellboy na kanina pa nakikinig. Tama po ang sinasabi ni Ma'am Lia, dagdag ni Mang Tino, ang bellboy na kanina'y pinagalitan ni Ramon. Minsan po talagang pakiramdam namin ay hindi kami itinuturing na tao. Kahit mga bisitang simpleng manamit lang, na di naman mahirap, ay nakaranas din ng malamig na trato mula sa kanya. Halos matunaw sa hiya at lungkot si Ramon sa mga naririnig. Alam niyang wala na siyang maidadahilan pa. Ang lahat ng pinakatago-tago niyang ugali ay nabuyang niyang ngayon sa harap ng mga taong pinakaayaw niyang mapahiya sa kanya. Ang tunay na may-ari at ang mga tauhang dati takot sa kanya. Sumilay ang matinding pagkadismaya sa muka ni Roberto. Lahat ng ito ay lubhang kabiguan para sa amin. Wika niya ng mabigat ang bawat pantig. Ang buong akala ko na ipamahagi namin sa aming mga pinuno ang mga prinsipyong pinaninindigan namin. Paggalang, katarungan, at malasakit sa kapwa. Subalit nagkamali ako sa iyo, Ramon. Napatingala si Roberto at marahang umiling. Hindi katanggap-tanggap ang ugaling ipinakita mo. Hindi lamang sa amin kundi pati na rin sa iyong mga tauhan at bisita ng hotel na ito. Pinagkatiwalaan ka namin na pangalagaan ang pangalan ng aming negosyo at ang kapakanan ng mga tao rito, ngunit tila nilapastangan mo ang tiwalang iyon. Muling tumingala si Ramon, patuloy ang pagluha. Hindi ko na po uulitin. Bigyan niyo pa po sana ako ng isang pagkakataon, ma'am, sir. Pagsusumamo niya,
Handa akong itama ang ugali ko. Mangangako po ako. Ngunit matatag na umiling si Roberto. Sa sandaling ito, hindi ko nakikita na dapat ka pang manatili sa iyong posisyon. Humakbang siya palapit kay Ramon na ngayoy namumula ang mga mata at basa ng luha ang pisngi. Bilang may-ari at pinuno ng kumpanyang ito, inuutusan kitang lisanin ang iyong tungkulin, Ramon. Dumagundong sa labi ang bawat salitang binitawan ni Roberto. Simula ngayon, hindi na ikaw ang manager ng hotel na ito. Isang buntong hininga ang sabay-sabay na nakawala mula sa ilang staff na nakikinig. Para bang kanina pa sila nagpipigil ng hininga. Si Ramon naman ay napasandal na lamang sa dingding, lupaypay at tuluyang humagulgol. Alam niyang nararapat lamang ang hatol na kanyang tinanggap, ngunit masakit pa rin sa kanya ang biglaang pagbagsak. Ipadala mo na lang sa opisina ang iyong paliwanag kung mayroon man. Dagdag ni Roberto ng malamig. Kinabukasan, asahan mong makakarating sa iyo ang aming opisyal na desisyon mula sa HR. Ngunit sa ngayon, mas mabuting tapusin na natin ito rito. Itinaas ni Roberto ang kamay at mahigpit na tumingin kay Ramon. You are dismissed. Bagaman Ingles ang huling kataga ay naintindihan iyon ni Ramon na tila tinatakan na ng pinal na pasya ang kanyang kapalaran. Natauhan si Ramon sa salitang iyon. Nag-angat siya ng paningin at nakita ang mag-anak na nakatayo sa harap niya. Basang-basang damit ngunit nananatiling matatag at kagalang-galang. Hawak ni Elena ang kamay ng asawa. Si Daniel ay nakahawak sa balikat ng ama. At si Sofia ay nasa tabi ng kapatid. Lahat sila'y nakatingin sa kanya, hindi na may galit kundi may matinding pagkadismaya. Napagtanto ni Ramon na ang pamilyang ito na kanyang minaliit at inapi ay ang mismong mga taong may kakayahang magpabago ng kanyang buhay. Sa gabing ito, binago nga nila. Tuluyan siyang natanggal sa trabahong ipinagmamalaki niya. Ito ang paghaharap at paghuhukom na hindi niya malilimutan kailanman. Nang humupa ang tensyon sa labi, si Ramon ay patuloy na nakaupo sa sulok, tila nawalan ng lakas sa katawan. Ang dating matigas at mapagmataas na manager ay ngayoy luhaan at basang sisi sa kanyang sinapit. Walang lumapit sa kanya agad, maging ang mga dati niyang pinagsusungitan ay nanatiling tahimik, hindi na alam kung siya ba'y aaluin o hahayaan. Ilang sandali pa, marahang lumapit ang head security ng hotel sa utos na rin ni Roberto. Sir, ihahatid ko na po kayo. Mahina ngunit magalang na saad ng guard sa dating boss. Napatango na lang si Ramon, walang imik na tumindig. Halos mahulog ang name tag na nakasabit pa sa kanyang dibdib at natigilan siya sandali bago ito kusang tanggalin. Tinitigan niya ang maliit na karatulang may nakalagay na Ramon Sebastian, Manager. Kanina lamang ay simbolo iyon ng kanyang katungkulan at dangal. Ngayon, isa na lamang alaala ng posisyong nawala sa kanya. Habang tinutulungan siya ng guard na kunin ang kanyang coat at iabot ang maliit niyang briefcase, lumapit si Leah ng may pag-aalinlangan. Sa kabila ng lahat, hindi matiis ng dalaga na hindi magpakita ng kahit kaunting malasakit. Sir Ramon, mahinang tawag niya. Nag-angat ng muka ang manager at bakas sa mata nito ang kahihiyan. Inabot ni Leah ang payong na pag-aari ng hotel. Gamitin niyo po ito. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Alok niya, tila nakikiramay sa kabila ng nagawa nito. Sandaling nagkasalubong ang kanilang mga mata. Naroon ang lubos na pagsisisi sa panig ni Ramon at bahagyang awa mula kay Leah. Ngunit bago pa makapagsalita si Ramon, ay umatras na rin si Leah. Bumalik sa tabi ng mga kasamahan. Dahan-dahang naglakad si Ramon palabas ng lobby kasama ang guard. Huminto sila sa pintuan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Ramon sa loob ng hotel. Sa marangyang entrance, sa reception desk, kung saan madalas siyang nakatayo at nagmamando. At sa mga empleyadong ngayon ay nakatingin sa kanya. Walang bakas ng pagmamataas sa kanyang muka, tanging malungkot na pagpapaalam. Nakita niya sa di kalayuan ng pamilyang Mendez. Magkayakap ang mag-asawa habang pinapalibutan ng mga anak.
Sila ay pinapalibutan din ngayon ng ilang staff na abala sa pag-aasikaso sa kanila. May nag-abot ng tuwalya kay Sofia, may naghanda ng mainit na tsaa para sa pamilya. Napansin ni Ramon na sa kabila ng hirap na pinagdaanan ng mag-anak, sila ay nakangiti at nagpapasalamat sa mga empleyado. Walang bakas ng pagmamataas kahit palantad na ang kanilang pagiging may-ari. Lalo pang tumindi ang kirot sa puso ni Ramon sa tagpong iyon. Doon niya napagtanto kung bakit mahal at iginagalang ang pamilyang ito ng marami. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa katuluyang humakbang palabas sa pinto ng hotel na minsang naging parang sariling kaharian niya. Sinalubong si Ramon ng malakas na bugso ng hangin at ulan. Nagtalukbong siya ng coat at payong, ngunit saglit lang ay nabasa rin ang laylayan ng kanyang pantalon. Habang tinatahak niya ang driveway papunta sa kanyang kotse, bawat hakbang ay ramdam niya ang bigat. Ilang oras lang ang nakalipas, siya ang nagmamando at tila reyna ng gabi sa hotel. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, binuksan ni Ramon ang pinto at saglit na napasubsob sa manibela. Nagsimula siyang humagulgol ng tahimik. Alam niyang kasalanan niya ang lahat. Kung hindi sana siya nagpasilaw sa kapangyarihan at natutong rumespeto sa kapwa, hindi sana ganito ang kanyang sasapitin. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang trabahong pinaghirapan niya at reputasyong inalagaan niya ng matagal. Wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili. Sa loob ng kotse, habang umiiyak siya, naalala niya ang mga salitang binitiwan niya kanina lamang. Basang daga. Sa pagbagsak ng ulan at kalagayang basa at lamig na lamig siya ngayon, naramdaman niyang siya mismo ay naging tulad ng kawawang basang daga sa lansangan. Napaituloy ang kanyang pag-iyak. Maya-maya pa'y pinaharurot niya ang sasakyan palayo sa hotel. Sa panlabas, isa lamang itong kotse na nagmamadaling umalis sa gitna ng ulan. Subalit sa loob niyon ay isang lalaking nakatikim ng matinding karma sa gabing iyon. Si Ramon, ang dating mayabang na manager na ngayon ay nag-iisa, sugata ng puso at dignidad, at nag-iisip kung paano babangon mula sa mapait na kabiguan. Sa gabing ito, natutunan niya sa pinakamabigat na paraan na ang pagmamataas ay may katumbas na pagbagsak. Ang unos na dumating ay hindi lang bagyong panlabas, kundi bagyo rin sa kanyang buhay na gumupo sa lahat ng kanyang kayabangan. Sa kalagitnaan ng lahat ng kaguluhan at emosyon ng gabing iyon, may isang munting sinag ng liwanag ang unti-unting sumilay. Matapos ang maigting na paghaharap, habang abala ang ibang staff sa pagtulong sa pamilya Mendez na makapagpahinga sa isang inihandang suite, si Daniel ay hindi mapakali. Nilingon niya si Lia na noon ay nagpapahinga saglit sa may sulok ng labi. Pinupunasan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilang tumulo. Napakaraming nangyari at hindi niya akalaing hahantong ang gabi sa ganoong eksena. Nilapitan ni Daniel si Lia. Bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape na inihanda ng iba pang staff para sa kanila. Para sa iyo, mahina niyang sabi habang inaabot ang isang tasa. Nagulat si Lia sa kanyang paglapit. Agad tumayo at nagbigay galang, "Ay naku sir, hindi po kailangang..." Ngunit ngumiti si Daniel at umiling. "Lia, please. Ako na lang si Daniel." Ani niya nang magiliw. "Wag mo na akong sir-in. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin ngayong gabi, ako dapat ang magpasalamat sa iyo." Namula ng bahagya ang pisngi ni Lia at tinanggap ang kape. "Maraming salamat po." "Ah, salamat Daniel." Tila naninibago siyang banggitin ang pangalan nito nang walang paggalang na titulo. Naupo silang 2 sa sofa sa lobby. Tahimik na ang paligid. Tanging mumunting pag-uusap ng ilang empleyado sa malayo at ang patak ng ulan sa labas ang maririnig. Saglit na nagkatinginan sina Lia at Daniel. Pareho silang naghahanap ng tamang sasabihin. Si Daniel ang unang bumasag ng katahimikan. "Gusto kong magpasalamat sa iyo, Lia." Seryoso niyang bungad. "Una, sa pagtangka mong tulungan kami kanina kahit na pinagalitan ka ni Ramon.
Narinig kong sinabi mong may bakante pang kwarto. Alam kong malaki ang posibilidad na mapagalitan ka at nangyari nga, pero hindi ka nagdalawang isip na subukang iayos ang sitwasyon para sa amin. Nagbaba ng tingin si Leah sa kanyang tasa. Ginawa ko lang kung ano sa tingin ko ang tama. Mahina niyang tugon. Kahit naman sinong nasa posisyon ko, gagawin yun. Kahit hindi ko pa alam na kayo pala ang... Hindi, Leah, git ni Daniel at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga na nakapatong sa sofa. Nagulat si Leah sa pagdampi ng kanyang palad, ngunit hindi siya kumilos upang bawiin ito. Nadama niya ang init at sinseridad sa haplos ni Daniel. Maraming tao ang pipiliing manahimik na lang, lalong-lalo na kung ang nakatataas ang mali. Pero ikaw, pinili mong manindigan para sa amin, mga taong estranghero sa iyo, dahil alam mong iyon ang tama at makatao. Hinahangaan ko ang tapang at kabutihang loob mo. Napatitig si Leah sa binata. Noon lamang niya napagmasdang mabuti ang mukha ni Daniel. Ang matangos nitong ilong, ang mga matang nagliliwanag sa katapatan, at ang bahagyang ngiti sa labi na nagbibigay ng ginhawa sa kanyang kalooban. Isa itong ngiting kanina pa niya nasaksihan. Noong umaalalay siya sa kanyang nakababatang kapatid, noong ipinagtanggol niya ang pamilya laban kay Ramon, at hanggang ngayon habang nagpapasalamat ito sa kanya. Nakaramdam si Leah ng kakaibang init sa kanyang puso. Isa pa, patuloy ni Daniel, hindi binitiwan ang kamay ni Leah. Salamat sa pagsasalita mo para sa mga kasamahan mo. Kung hindi dahil sa inyo ni Mang Tino na naglakas loob, maaaring hindi namin nalaman ang buong kalagayan dito. Napakatapang ng ginawa ninyo. Humugot ng malalim na hininga si Leah. Sa totoo lang, kanina ko lang din nagawa yon dahil nandito kayo, amin niya. Pero matagal na naming naisana na mabago ang kalagayan. Natakot lang kami noon. Natutuwa ako na kahit papaano ay nagkaroon ng pagkakataon. At maraming salamat at pinakinggan ninyo kami. Ngumiti si Daniel. Siyempre naman, ayaw na ayaw naming may naaapi, lalo na sa lugar na pag-aari ng pamilya namin. Nasaktan ako na nangyari ito nang di namin nalalaman, kaya utang namin sa iyo at sa mga kasama mo ang katotohanang iyon. Sandaling naghari muli ang katahimikan, ngunit ito'y mas magaan na ngayon. Dahan-dahang binitawan ni Daniel ang kamay ni Leah, saka naglabas ng isang panyo mula sa bulsa. Maingat niyang iniabot iyon sa dalaga. "Oh, punasan mo ang luha mo. Ayos ka lang ba?" Malambing niyang tanong. Napangiti si Leah at kinuha ang panyo. "Salamat. Medyo overwhelmed lang po. Ako, sa mga nangyari." Sumulyap siya kay Daniel. "Ikaw? Ayos ka lang ba? Ang dami ring nangyari sa inyo." Tumango si Daniel. "Ayos na ayos. Lalo't ligtas ang pamilya ko. Sa totoo lang, mas masakit pa sa akin ang nalamang may mga empleyado kaming nahirapan dahil sa maling pamamalakad. Pero ngayong nandito na kami, sisiguraduhin naming aayos ang lahat." Tinitigan niya si Leah ng mata sa mata. "Kasama ka roon, Leah. Magsisimula ang pagbabago at gusto kong malaman mo na narito kami para suportahan kayo." Kumislap ang mga luha sa mata ni Leah, hindi na dahil sa lungkot kundi sa tuwa at kaginhawahan. "Salamat, Daniel." Nakangiti niyang tugon. "Napakabuti niyo pong pamilya. Noong una pa man, ramdam na namin na mabuti kayo dahil sa mga patakaran ninyong makatao, kahit hindi namin kayo kilala. Ngayon, napatunayan naming tunay pala kayong may malasakit." Nagkatinginan silang muli. Isang mahaba, makahulugang tagpo ng dalawang pares ng matang pagod, ngunit punong-puno ng pasasalamat sa isa't isa. Sa kislap ng mga ilaw sa lobby ay tila may nabubuong pangunwa at damdamin sa pagitan ng binata at dalaga. Si Daniel, na ngayon lang nakatagpo ng isang tulad ni Leah na mapagkumbaba ngunit matapang, ay nakadamang humahanga at naaantig ang puso. Si Leah naman, na hindi inakalang ang anak ng may-ari ay simpleng makikitungo at magpapahalaga sa isang tulad niya, ay tila nakaramdam ng isang uri ng kapanatagan at tiwala. Sa labas,
unti-unti nang humuhupa ang ulan. Parang sumasabay sa paghupa nito ang pagkalma ng mga puso ni na Daniel at Leah. Nagpatuloy sila sa mahaba pang pag-uusap noong gabing iyon tungkol sa pamilya ni Leah at sa kanyang ina na kailangan niyang alagaan, tungkol sa mga pangarap ni Daniel para sa kanilang negosyo na maging instrumento ng kabutihan, at tungkol sa kung paano sila parehong naniniwala sa pakikipagkapwa-tao. Sa bawat salitang kanilang binitawan ay lalong lumalim ang pag-unawa nila sa isa't isa. Hindi man tuwirang binanggit ng dalawa ang salitang pag-ibig sa gabing iyon. Sapat na ang kanilang mga ngiti, tingin at pagkakaunawaan upang masabing may umuusbong na espesyal na damdamin sa pagitan nila. Sa gitna ng unos na sinuong nila kasama ng pamilya Mendez, natagpuan ni na Daniel at Leah ang kapwa na magpapatibok ng kanilang mga puso. At sa bawat paghupa ng ulan sa labas, sumisibol ang isang pangako ng bagong simula para sa kanilang dalawa. Isang simula ng isang kwento ng pag-ibig na isinilang sa gitna ng laban at drama ng nagdaang gabi. Makalipas ang ilang araw, unti-unting nanumbalik sa normal ang lahat, ngunit may mahalagang mga pagbabagong naganap sa Golden Palm Hotel. Ang balita tungkol sa nangyari noong gabing bumagyo ay kumalat di lamang sa mga empleyado, kundi maging sa iba pang sangay ng kumpanya. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan na pinirmahan mismo ni Roberto Mendez na paiigtingin ang pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga empleyado at mga customer. Nagpasalamat din sila sa katapatan ng mga kawani na naghayag ng katotohanan. Sa loob ng hotel, ramdam ng mga tauhan ang bagong sigla. Dumating ang isang interim manager na pinili ng pamilya Mendez, isang veteranong tagapamahala na kilala sa pagiging patas at magalang. Sa kanyang unang araw, ipinatawag niya ang lahat ng empleyado sa isang pagpupulong kasama sina Roberto at Daniel. Humingi ng paumanhin si Roberto sa mga hindi nila agad nakita at ipinangakong mula ngayon ay magiging bukas ang komunikasyon. "Kayo ang puso ng aming negosyo," sabi niya sa harap ng mga staff. "Hinding-hindi dapat kayo makaramdam ng takot na magsabi ng problema. Nandito kami para makinig." Tumango naman ang mga empleyado. Dama ang sinseridad ng may-ari. Si Leah ay nakatayo sa unahan ng hanay ng mga staff ng araw na iyon. Masaya ang kanyang puso habang pinapakinggan ang mga pahayag ng bagong manager at ng pamilya Mendez. Isa siya sa mga inimbitahan ni Daniel na umupo sa mesa sa kanilang harapan bilang pagkilala sa kanyang naging papel. Bagaman nahihiya, tinanggap ni Leah ang pagpupugay na ibinigay sa kanya at sa ibang katrabahong naglakas loob noong gabing maalala nila habang buhay. Matapos ang pulong, nilapitan ni Elena si Leah at marahang inabutan ito ng isang sobre. "Leah, iha," wika ng ginang na may ngiting madrelyo, "narito ang maliit na tulong namin para sa iyong ina. Nabalitaan naming may sakit siya. Sana'y makatulong ito sa kanyang paggaling." Napatunga nga si Leah at agad namang tumanggi. "Naku, ma'am, hindi ko po matatanggap." Ngunit pinigilan ni Elena ang kanyang kamay. "Ipaabot mo ang aming kumusta sa kanya, ha? At huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay ipapasuri namin ang mga benepisyo ninyo dito sa hotel para matiyak na nasasaklaw ang mga ganitong pangangailangan." Mapait ang luha ng pasasalamat na pumatak sa mata ni Leah. Walang ibang nasambit ang dalaga kundi ang taos-pusong, "Maraming salamat po." Sabay yakap sa ginang na itinuring na rin niyang parang sariling ina sa mga sandaling iyon. Samantala, sa isang sulok naman ng bulwagan ay nakita ni Roberto si Ramon Sebastian na tahimik na nakatayo. Nagpa siya ang mag-ama na anyayahan si Ramon noong araw na iyon upang personal na humingi ng tawad sa mga empleyado at sa pamilya Mendez. Bagaman nahihiya, tinanggap ni Ramon ang paanyaya. Bahagi ito ng kanyang proseso ng pagtanggap at pagsisisi. Humakbang siya papunta sa unahan. Hawak ang mikropono. Kaharap niya ngayon ang dati niyang mga tauhan. Kita sa kanyang mukha ang kababaang loob na ngayon lamang nila nasaksihan mula sa kanya. "Magandang umaga po.
Bungad ni Ramon, bahagyang nangangatog ang boses. Nandito po ako upang personal na humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng nagawan ko ng mali at nasaktan ko. Napatigil siya saglit at nilasap ang bigat ng sariling salita. Lalo na sa inyo, Ginoong at Ginang Mendez, at sa iyong buong pamilya. Wala akong maidadahilan sa inasal ko. Labis ko pong pinagsisisihan ng lahat. Halos di kumukurap ang mga nakikinig. Sa aking mga dating kasamahan, patuloy ni Ramon habang pinapagpag ang lalamunan. Patawad sa mga pagkakataong kayo'y napagbuhatan ko ng boses, na insulto o hindi pinakinggan. Wala akong pinagsisisihan ngayon kundi ang hindi ko pagpapahalaga sa inyo noon. Maraming salamat at nagtiyaga kayo sa akin at handa akong harapin ang anumang kaparusahan. Sana'y patawarin ninyo ako. Tumabi si Ramon at muling hinarap si Roberto. Mapagkumbaba niyang iniabot ang mikropono, pabalik at pabulong na sinabi, "Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito." Tumango si Roberto at tinapik ang kanyang balikat. Bagaman hindi niya agad sinagot, dama ni Ramon na tinanggap ng Ginoo ang kanyang taus-pusong paghingi ng tawad. Sa pagtatapos ng pagpupulong, isa-isang lumapit ang mga empleyado kay Ramon. Ang iba, tahimik na tinatapik ang kanyang braso bilang pagsasabi na tanggap nila ang paghingi niya ng tawad. Si Mang Tino, ang matagal na niyang bellboy, ay nginitian siya at sinabing, "Ayos lang po sir, basta magbago kayo, handa kaming patawarin kayo." Si Liaman ay lumapit, bitbit pa rin ang sobrang bigay ni Elena para sa kanyang ina. "Sir Ramon, salamat po sa paghingi ng tawad. Pinapatawad ko po kayo." Marahil ay iyon na lamang ang tanging mga salita na kaya niyang banggitin bago siya mapaiyak muli. Napaluha na rin si Ramon at halos mapaluhod sa pasasalamat sa kabutihang ipinakita ng mga dati niyang nasaktan. Niyakap ni Elena si Ramon bilang tanda ng kanilang pagpapatawad at si Roberto naman ay mariing nakipagkamay sa kanya. "Sana'y matuto ka talaga sa nangyaring ito," wika ni Roberto. "Naniniwala akong may pagkakataon kang ituwid ang pagkakamali mo at maging mas mabuting tao." Tumango ng mariin si Ramon. Bumabalong ang luha ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang araw na iyon ay naging simula ng bagong kabanata para sa lahat. Natutunan ng pamilya Mendez na bagamat mabuti ang magtiwala, mahalaga ring tutukan ang kalagayan ng mga tao sa ground level. Kaya nangako silang magiging mas aktibo sa pag-aalaga sa kanilang mga negosyo. Natutunan naman ng mga empleyado na may boses sila at may handang makinig sa kanila. Hindi na sila matatakot pang magsalita, lalo na kung para sa kabutihan ng nakararami. At higit sa lahat, natutunan ni Ramon ang pinakamahalagang aral sa lahat, ang pagpapakumbaba, paggalang, at ang pagtanggap ng buong puso sa mga pagkakamali bilang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Lumipas ang ilang buwan mula nang mangyari ang bagyong gumulantang sa Golden Palm Hotel. Sa panahong ito, ang lahat ng sangkot ay patuloy na pinanday ng mga aral na natutunan nila. Makikita ang malaking pagbabago sa atmosfera ng hotel. Masigla at nagkakaisa ang mga empleyado. Ang mga bisita'y ramdam ang mainit na pagtanggap at madalas na ring bumisita ang pamilya Mendez nang walang abiso, hindi upang manita, kundi upang makihalubilo at siguraduhing maayos ang kalagayan ng lahat. Si Ramon Sebastian ay humakbang tungo sa tunay na pagbabago. Matapos ang kanyang paghingi ng tawad at pagpapaalam sa hotel, naglaan siya ng panahon upang ayusin ang sarili. Nag-volunteer siya sa ilang charitable organizations na dating sinusuportahan ng pamilya Mendez at buong pusong naglingkod doon na parang pagbabayad sa kanyang mga pagkukulang. Sa simpleng pamumuhay na tinahak niya pagkaraan, malayo sa dating rangya ng pagiging manager, natagpuan niya ang kapayapaang dulot ng pagpapakumbaba. Hindi naglaon, nabalitaan ng pamilya Mendez ang patuloy niyang pagsisikap na magbago. Sa rekomendasyon na rin ni Roberto, tinanggap si Ramon bilang tagapayo sa isang community outreach program ng kanilang kumpanya. Hindi man kasing taas ng dati niyang posisyon,
Ito ay isang pagkakataong ibinigay upang maipakita niya ang kanyang tunay na pagbabago at makatulong sa kapwa. Malugod na tinanggap ni Ramon ang bagong tungkulin, tanda ng pagpapatuloy ng kanyang redemption o pagtubos sa sarili. Samantala, ang pagmamahalan naman ni Daniel at Leah ay lalong tumibay. Sa bawat araw na magkasama sila, maging sa trabaho man o sa personal na buhay, ay pinatutunayan nilang hindi hadlang ang estado sa pag-iibigan. Madalas na dumalaw si Daniel sa front desk upang kamustahin si Leah, at kung minsan na may sabay silang kumakain ng tanghalian sa staff cafeteria, bagay na ikinakatuwa ng ibang empleyado. Naging bukas ang kanilang relasyon at tanggap ito ng pamilya Mendez na lubos ang pagmamahal kay Leah. Nakilala na rin ni Leah ang pamilya ni Daniel. Minsan ay dinalaw nila ang kanyang inang, si Aling Norma, sa ospital nang ito'y nagpapagaling, at lubos ang pasasalamat ng matanda sa kabutihan ng pamilya. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na si Leah ng pamilya Mendez. Hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang isang minamahal na kaibigan at kalaunan kasintahan ni Daniel. Isang gabi, sa mismong anniversary ng Golden Palm Hotel, nagtipon-tipon ang lahat para sa isang munting selebrasyon. Naroon ang pamilya Mendez sa pangunguna ni Roberto at Elena, kasama si Daniel at Sofia. Naroon din ang mga empleyado, sina Leah, Mang Tino at marami pang iba, na ngayon ay nakangiti at halatang masaya sa kanilang trabaho. Sa isang bahagi ng bulwagan ay naroon si Ramon bilang panauhin, tahimik na nakikibahagi sa kasiyahan. Iba na ang kanyang aura ngayon, simple ang kanyang kasuotan at mapagkumbaba ang kanyang mga kilos. Nilapitan niya si Leah at Daniel na magkatabi. "Magandang gabi," bati ni Ramon nang may ngiti. "Masaya ako para sa inyo. Napakaganda ng pagbabagong nangyari sa hotel na ito," tumango si Leah at Daniel. "Masaya rin kami para sa iyo, Sir Ramon," sagot ni Leah. "Salamat po sa pagpapaubaya at pagtutuwid." Nagkamayan si Ramon at Daniel, isang tahimik na tanda ng kanilang pag-unawaan at bagong simula bilang magkapwa mabuting tao. Sa gabing iyon ng anibersaryo, nag-toast si Roberto para sa lahat. Para sa Golden Palm Hotel at sa lahat ng bumubuo nito. Anya, itinaas ang kanyang baso. Sa aral ng nakaraan at sa mga pagbabagong naghahatid ng mas magandang bukas. Masigabong palakpakan at pagtatanguan ang itinugon ng mga naroon. Nilingon ni Daniel si Leah at marahang hinawakan ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Nagkangitian silang dalawa, punong-puno ng pag-asa at ligaya ang mga mata. Sa pagtatapos ng gabing iyon, habang unti-unting nagpapatay ang mga ilaw sa bulwagan, bawat isa ay may ngiti sa labi. Nagkaroon ng hustisya. Ang dating mapang-abusong manager ay natuto at binigyan ng pagkakataong makabawi. Ang mga empleyado ay nakamtan ng paggalang at gandang trato na matagal na nilang hinahangad. At ang pamilyang Mendez ay patuloy na naging instrumento ng kabutihan at pag-ibig. Ang pag-ibig naman na namuo kina Daniel at Leah ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ng dalawang mundo. Ang mundo ng mayaman at ng karaniwang tao na pinaglapit ng tadhana at ng kabutihang loob. Ito ang makatarungang wakas ng kanilang kwento. Isang wakas na hitik sa katarungan at pagtubos, kung saan ang pagmamalupit ay humantong sa pagpapakumbaba, ang galit ay napalitan ng pagpapatawad, at ang pagsisikap tungo sa kabutihan ay nagbunga ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Sa huli, napatunayan na ang kabutihan ay tunay na naghahari, at ang bawat puso'y nagbago at nakahanap ng kapayapaan.